Isang malakas na kalabog. Iyon ang unang naramdaman ni Liwanag. Sinundan niyon ng marahas na pag-ikot ng manibela sa kanyang mga kamay na hindi na niya makontrol. Ang kanyang mamahaling sasakyan ngayon ay parang isang laruan na lang na walang magawa sa madulas na kalsada ng Baguio. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung gaano katagal, pero nang sa wakas ay tumigil ang pag-ikot ng mundo, ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na buhos ng ulan at ang sarili niyang kabog ng dibdib. Nakatigil ang sasakyan. Ilang pulgada na lang ang layo mula sa isang malaking puno ng pino. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak pa rin sa manibela. Sa labas, ang dating payapang Baguio ay sinasalanta ng isang malakas na unos. Ang lamig ay unti-unting gumagapang sa kanyang balat, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang puso. Sa edad na 60, sa gitna ng lahat ng yaman na kanyang naipundar, ito ang kalagayan niya. Mag-isa. Kung may nangyari man sa kanya ngayon, sino ang unang makakaalam? Sino ang unang mag-aalala? Ang anak niyang si Ramil. Marahil, pero baka ang una nitong iisipin ay ang mamanahin nito. Napapikit si Liwanag, hinahayaan ang pait na lamunin ng kanyang sistema. Ganito na lang ba palagi? Isang buhay na puno ng karangyaan, pero hungkag sa tunay na pagmamahal? Bigla, isang katok sa bintana ng kanyang sasakyan ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nag-angat siya ng tingin. Sa gitna ng malakas na ulan, isang figura ang nakatayo. Hawak ang isang payong, isang dalaga. Basang-basa ang damit nito, pero ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ng dalaga. Ang boses nito ay malinaw sa kabila ng ingay ng ulan. "Nakita ko po ang nangyari. Grabe po ang pagkakaskid ng sasakyan niyo." Hindi agad nakasagot si Liwanag. Natulala siya sa mukha ng dalaga. Simple lang ang itsura nito, pero may kakaibang init sa mga mata nito. Isang init na matagal na niyang hindi nakikita. Nang makita ng dalaga na hindi siya sumasagot, mas lalo itong nag-alala. "Ma'am, may masakit po ba sa inyo? Gusto niyo po bang tumawag ako ng tulong?" "Hindi. Ayos lang ako." Sa wakas ay nasabi ni Liwanag. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig pa. Ngumiti ang dalaga. Isang ngiti na tila nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na hapong yon. "Salamat naman po sa Diyos. Sobrang lakas po kasi ng ulan." "Eto po, ma'am." Sabi nito sabay abot ng isang maliit na supot na papel. "Baka po gusto nyo. Mainit-init pa po yan." Binuksan ni Liwanag ang supot. Bicho-bicho. Ang amoy ng bagong lutong kakanin ay pumuno sa loob ng kanyang kotse. Tila nagtataboy sa lamig at takot na kanyang naramdaman kanina. "Naglalako po ako." Paliwanag ng dalaga. "Pasensya na po. Ito lang ang maiaalok ko." Tiningnan ni Liwanag ang bicho-bicho. Pagkatapos ay ang dalaga. Basang-basa ito, nanginginig na rin sa ginaw, pero inuna pa rin nitong tulungan siya. Isang estranghero. "Salamat, Hiha," sabi ni Liwanag. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang totoo ang mga salitang binitawan niya. Kumuha siya ng isang piraso at kinain ito. Ang init at tamis nito ay kumalat sa kanyang sistema, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Tinulungan siya ng dalaga na tawagan ang kanyang driver at assistant. Hindi ito umalis sa tabi niya hanggang sa dumating ang tulong. Nalaman niyang Dalisay Ramos pala ang pangalan nito. Gabi na nang makauwi si Liwanag sa kanyang mansyon. Ang lahat ay bumalik sa dati. Tahimik, malawak, at malamig. Nakaupo siya sa kanyang engrandeng sala. Hawak ang isang tasang tsaa, pero ang isip niya ay lumilipad pabalik sa eksena kanina. Naalala niya ang nangiti ni Dalisay, ang init ng bicho-bicho, ang tunay na pag-aalala sa mga mata nito. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa mundo.
Napatingin siya sa paligid. Mga mamahaling gamit, mga obra maestra sa dingding, pero walang buhay, walang init. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng grandfather clock sa sulok, binibilang ang bawat segundo ng kanyang malungkot na buhay. Hindi, hindi na siya papayag na ganito na lang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang katiwala, si Aling Martha. Aling Martha, may ipapahanap ako sa'yo. Sabi niya, ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Kinabukasan, dinala ni Aling Martha si Dalisay sa mansyon. Suot pa rin ito ang simpleng damit, halata ang kaba at pagtataka sa muka, habang pinagmamasdan ang laki ng bahay. Pinaupo siya ni Liwanag sa harapan niya. Dalisay, tama ba? Panimula ni Liwanag. Opo, ma'am, sagot ni Dalisay, bahagyang napayuko. Gusto kong magpasalamat ulit sa ginawa mo kahapon. You saved me. Seryosong sabi ni Liwanag. At dahil doon, may gusto akong ialok sa'yo. Nag-angat ng tingin si Dalisay. Naghihintay. Kailangan ko ng personal driver. At gusto ko, ikaw ang kunin ko. Napatulala si Dalisay. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat. Ang bibig ay bahagyang nakaawang. Walang salitang lumabas mula rito. Ang katahimikan ay muling bumalot sa malawak na sala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng isang pagkakataon na maaaring magbago sa kanilang mga buhay, magpakailanman. Pakiramdam ni Dalisay ay lumulutang siya, hindi sa paraan na masaya. Para siyang isang maliit na dahon na inanod sa isang malawak at hindi pamilyar na karagatan. Ang bawat sulok ng mansyon ni Liwanag Soriano ay sumisigaw ng yaman na hindi niya pa nakita sa buong buhay niya. Ang mga sahig ay sobrang kintab na halos nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga pader ay napupuno ng mga painting na mukhang mas mahal pa sa bahay na tinitirhan niya. Nakakapanliit, nakakailang. Sa unang araw niya bilang personal driver, halos hindi siya makahinga sa kaba. Paano kung magkamali siya? Paano kung hindi niya magustuhan ang serbisyo niya? Ngunit ang lahat ng kaba na yon ay unti-unting nawawala sa tuwing nakakasama niya si Ma'am Liwanag. Sa kabila ng malamig na aura na nakapalibot dito, nakikita ni Dalisay ang isang bagay sa mga mata nito. Isang malalim na kalungkutan. Isang umaga, habang naghahanda siya para ihatid ito sa isang meeting, naaalala niya ang bahagyang pag-ubo nito noong nakaraang araw. Mabilis siyang pumunta sa kusina ng mansyon. Nagulat ang mga kasambahay nang makita siyang nagpapakulo ng luya. Anong ginagawa mo, Dalisay? Tanong ni Aling Martha, ang pinakamatagal ng kasambahay. Salabat po, Aling Martha. Nakangiti niyang sagot. Para po kay ma'am. Medyo masama po yata ang lalamunan niya. Inilagay niya ang mainit na salabat sa isang thermos at dinala ito sa sasakyan. Nang pumasok si Liwanag, inilahad niya ito. Ma'am, kape niyo po. Ay, salabat po pala. Para po sa ubo niyo. Natigilan si Liwanag. Kinuha nito ang thermos at sa isang saglit, nakita ni Dalisay ang paglambot ng ekspresyon sa mukha nito. Isang maliit na bagay, pero para kay Liwanag, tila ito ang unang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang gabi. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na kasing bigat ng dati. Minsan, nagkukwento si Dalisay tungkol sa mga nakakatawang karanasan niya sa paglalako ng bityo-bityo. At sa mga pagkakataong yon, naririnig niya ang isang bagay na bihira, ang mahinang pagtawa ni Liwanag. Ngunit ang sinag ng araw na yon ay hindi nagtagal. Isang hapon, kararating lang nila sa mansyon ng isang sports car ang humarurot papasok sa garahe. Bumaba mula rito ang isang lalaking mayabang ang tindig. Si Ramil. Ma, nasaan si Mama? Sigaw nito, hindi man lang pinansin si Dalisay. Sir Ramil, nasa library po. Sagot ng isang kasambahay. Sumunod si Dalisay sa likod.
Bit-bit ang mga gamit ni Liwanag. Narinig niya ang boses ni Ramil mula sa loob. Walang galang at puno ng pagkainip. Ma, I need cash. Malaki. May emergency lang. Ramil, kakabigay ko lang sa'yo last week. Sagot ni Liwanag. Ang boses ay pagod na. Naubos na. Importante to, ma. Biglang pumasok ang isa pang babae. Elegante, nakangiti, pero may talim sa mga mata. Si Tita Violita. Liwanag, Ramil, andiyan lang pala kayo. Malambing nitong sabi. Oh, and who is this? Tumingin ito kay Dalisay mula ulo hanggang paa. Si Dalisay, ang bago kong driver, pakilala ni Liwanag. Ah, sabi lang ni Violita, pero ang mga mata nito ay mapanuri. Ang sipag mo namang bata. Isang papuri na parang insulto. Ramdam ni Dalisay ang tensyon sa silid, ang pagmamakaawa sa mga mata ni Ramil, ang pagkainis sa mukha ni Liwanag, at ang pagkukunwari sa ngiti ni Violita. Umalis na lang siya ng tahimik. Nang gabing iyon, habang naghihintay siya sa sala, napako ang tingin niya sa isang malaking portrait na nakasabit sa pader. Isang lalaking may matigas na mukha at malamig na mga mata. Ang yumaong asawa ni Liwanag. Bigla, naaalala niya ang kwento ng kanyang ina na minsan ding nagsilbi sa bahay na ito. Mabait si Senyora Liwanag, anak. Parang naririnig niyang sabi ng ina sa kanyang isip. Pero takot siya sa asawa niya. Halos hindi makahinga sa sarili niyang bahay. Ang don ang laging nasusunod. Isang maling galaw mo lang, papalayasin ka. Naunawaan ni Dalisay ang lahat. Ang kalungkutan sa mga mata ni Liwanag ay hindi lang dahil sa pag-iisa. Ito ay bakas ng isang buhay na puno ng takot at pagkontrol. Sa sandaling iyon, nangako si Dalisay sa sarili. Hindi lang siya magiging driver ni Liwanag. Susubukan niyang maging kaibigan. Susubukan niyang ibalik ang nangiti na matagal nang ninakaw dito. Lingid sa kanyang kaalaman, sa isang madilim na bahagi ng bahay, may isang taong nakamasid sa kanya. Hawak ni Violita ang kanyang cellphone, kausap si Ramil sa kabilang linya. Planado ang lahat, bulong ni Violita. Ang boses ay puno ng lason. Huwag kang mag-alala sa pera, pero may bago tayong problema. Narinig niya ang tanong ni Ramil sa telepono. Isang batang mukhang pera. Malamig na sagot ni Violita habang ang mga mata niya ay nakatitig pa rin sa inosenteng si Dalisay. Lumipas ang mga buwan na parang isang panaginip para kay Liwanag. Ang dating kulay abo niyang mundo ay unti-unting nagkaroon ng kulay. Ang dating tahimik na mansyon ay napupuno na ng mga kwentuhan at halakhak. Ang lahat ng yon ay dahil kay Dalisay. Hindi na lang ito isang driver para sa kanya. Si Dalisay na ang kanyang kasama sa umagahan, ang kanyang katsismisan sa hapon, ang kanyang kakwentuhan bago matulog. Sa simple nitong mga biro, sa maalaga nitong mga kilos, nahanap ni Liwanag ang isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang yaman. Isang tunay na kasama. Napansin ito ng lahat, lalo na ni Aling Martha. Ma'am, parang bumabata po kayo. Puna nito isang araw. At totoo iyon. Gumaan ang pakiramdam ni Liwanag. Nawala ang palaging pananakit ng kanyang ulo. Mas madalas na siyang ngumingiti. Pakiramdam niya ay muli siyang nabubuhay. Ngunit isang araw, isang kakaibang pakiramdam ang gumambala sa kanya. Isang umaga, bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Nasundan ito ng madalas na pagduduwal. Akala niya ay dahil lang sa stress o sa kinain niya. Pero nang tumagal ito ng halos 2 linggo, si Dalisay na ang nag-alala. Ma'am, magpa-check up na po kaya tayo? Suhestiyon nito. Hindi po biro yang nararamdaman nyo. Pumayag si Liwanag. Sa ospital, habang kinukuhanan siya ng iba't ibang tests, biro pa niya sa doktor. Baka tumatanda na talaga ako, Doc. Ngunit nang bumalik ang doktor na may hawak na resulta, ang ekspresyon nito ay hindi maipinta. Isang halo ng gulat, pagkamangha, at pag-aalangan. Mrs. Soriano. Liwanag. Simula ng doktor. Tila hindi alam kung paano sasabihin. I don't know how to say this, but
Based on all the results, huminga ito ng malalim. You're pregnant. Isang salita. Pero sapat na yon para patigilin ang pag-ikot ng mundo ni Liwanag. Ano, Doc? Halos pabulong niyang tanong, hindi makapaniwala. You are 2 months pregnant, Mrs. Soriano. Ulit ng doktor, mas malinaw na ngayon. It's extremely rare for your age. A miracle, in fact. But it's happening. You are having a baby. Isang himala. Nang mga sandaling iyon, ang tanging nakikita ni Liwanag ay ang nakangiting mukha ni Dalisay na naghihintay sa labas. Tumulo ang kanyang luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Isang bagong buhay, isang bagong pag-asa. Nang ibalita niya ito kay Dalisay, pareho silang napaiyak habang magkayakap sa loob ng kotse. Para sa kanila, ito ay isang biyaya mula sa langit. Isang simbolo ng kanilang bagong simula. Ito ang himala natin. Humihikbing sabi ni Liwanag, habang hawak ang kamay ni Dalisay. Ikaw at ang magiging anak ko, kayo ang himala ng buhay ko. Ngunit ang himala para sa ilan ay isang sumpa para sa iba. Mabilis kumalat ang balita. At nang makarating ito kina Ramil at Violeta, para itong isang bombang sumabog. Ano? Buntis si Mama? Halos pasigaw na tanong ni Ramil kay Violeta sa telepono. Paano nangyari yon? Imposible. Sinong ama? Sino pa ba? Malamig na sagot ni Violeta sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng galit na hindi maitago. Hindi mahalaga kung sino ang ama, Ramil. Ang mahalaga, may bagong tagapagmana. At kapag nangyari giyon, lahat ng pinaplano natin ay mawawalan ng saysay. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Anong gagawin natin, tita? Desperadong tanong ni Ramil. Narinig niya ang isang nakakakilabot na tawa mula kay Violeta. Simple lang, gagawa tayo ng kwento na paniniwalaan ng lahat. Isang kwento tungkol sa isang desperadang matanda at isang mapanlinlang na bata. Kinagabihan, habang payapang naghahapunan sina Liwanag at Dalisay, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Ramil. Ang muka ay namumula sa galit. Sa likod niya ay si Violeta, may pekeng pag-aalala sa muka. Hindi na nag-abalang magsalita si Ramil. Mabilis siyang lumapit kay Dalisay at sa harap ni Liwanag, dinuro niya ito. Anong ginawa mo sa nanay ko? Manggagantyo ka. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Nagulat si Dalisay. Napatayo si Liwanag. Ramil, anong pinagsasabi mo? Bawiin mo yan. Bakit, ma? Totoo naman, di ba? Tumawa si Ramil ng mapakla. Ginayuma mo siya, no? Kinalantari mo para makuha mo ang pera niya. At ngayon, sasabihin niyo buntis ka, ma. Sa edad mong yan, sinong niloloko niyo? O baka naman kasabwat mo ang babaeng yan sa isang malaking kasinungalingan. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumutusok sa puso ni Dalisay. Si Liwanag, sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng galit na nangingibabaw sa kanyang takot. Umalis ka sa pamamahay ko, Ramil. Umalis ka. Pero huli na ang lahat. Ang masasamang salita ay nasambit na. Ang lason ay kumalat na sa hangin. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. At si Liwanag, na hawak ang kanyang sinapupunan, ay napagitna sa kanyang sariling anak at sa taong nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Kinabukasan, ang sigawan kagabi ay naging isang nakakabinging katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas masahol pa. Iyon ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nakatanggap si Dalisay ng isang text message mula sa isang kaibigan. Dalisay, totoo ba ito? Kasama ang isang link. Nanginginig niyang binuksan iyon. Isang article mula sa isang hindi pamilyar na blog. Ang headline ay malaki at mapanira. Matandang milyonarya na biktima ng isang gold digger na tomboy, pamilya, nag-aalala.
Ang buong article ay isang koleksyon ng mga kasinungalingan. Detalyado nitong isinalaysay kung paano unti-unting nilason ng isang mahirap na dalaga ang isip ng isang malungkot na byuda. May mga pekeng testimonya mula sa mga source na malapit sa pamilya. Sinasabi doon na ginagamit daw ni Dalisay ang itsura niyang maamo para makuha ang tiwala at pera ni Liwanag. Pero ang pinakamasakit ay ang mga komento. Kawawang matanda, na baliw na yata sa kalungkutan. Grabe, ganyan na ba kadesperada ang mga tao ngayon? Halata naman sa itsura ng babae, mukhang pera, manggagamit. Sana matauhan si Mrs. Soriano bago maubos ang yaman niya. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Dalisay. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Pumapatak sa screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao, ay dinudumihan sa harap ng buong mundo. Pumasok si Liwanag sa kusina at nakita siyang umiiyak. Dalisay, anong nangyari? Nag-aalalang tanong nito. Pinakita niya ang article. Habang binabasa ito ni Liwanag, ang mukha nito ay unti-unting napuno ng galit. Ang mga kamay nito ay naikuyom. Walang hiya si Ramil. Nanggigigil na sabi ni Liwanag. Gagawin niya ang lahat para sa pera, pero hindi ako papayag na saktan kanya ng ganito. Agad tinawagan ni Liwanag ang kanyang mga abogado. I want you to find out who wrote this. I want you to take it down. Sue them for libel. Gawin niyo ang lahat. Sinubukan nilang habulin ang mga nasa likod ng blog, pero masyadong mailap ang mga ito. Sinubukan ni Liwanag na maglabas ng opisyal na pahayag, pero tila mas lalo lang nitong binigyan ng apoy ang tsismis. Ang pinakamasaklap, lumabas na ang lason mula sa internet patungo sa totoong buhay. Isang araw, habang namimili si Dalisay sa palengke ng Baguio, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Narinig niya ang mga bulungan. Siya yun, di ba? Oo, yung tomboy na pumatol sa matanda. Nagpanggap siyang walang naririnig. Ngunit habang naglalakad siya, isang babae ang biglang humarang sa kanya. Kapal ng mukha mo, sigaw nito. Bago pa man makaiwas si Dalisay, ibinuhos ng babae ang hawak nitong tasa ng maruming tubig sa kanya. Nanlamig si Dalisay. Ang maruming tubig ay dumaloy mula sa kanyang buhok pababa, sa kanyang damit. Napatigil ang lahat sa paligid. Ang iba ay nagulat, ang iba ay tila natutuwa. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa buong pagkatao niya. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa mga tawa, palayo sa kahihihiyang hindi niya kayang dalhin. Nang malaman ni Liwanag ang nangyari, niyakap niya si Dalisay ng mahigpit. Patawarin mo ako, Dalisay, dahil sa akin, nangyayari sa'yo to. Sa desperasyon, gumawa si Liwanag ng isang desisyon na akala niya ay makakatulong. Inabutan niya si Dalisay ng isang checkbook. Dalisay, gusto kong ibigay sa'yo to, sabi niya. Hindi ito bayad. Gusto ko lang patunayan sa kanilang lahat na hindi mo kailangan ang pera ko. Na sa'yo na ang lahat bago pa man sila magsalita. Pero imbis na ikatuwa ito, mas lalo lang nasaktan si Dalisay. Ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga ay tinumbasan ng pera. Iyon mismo ang paratang sa kanya ng lahat. Hindi ko po kailangan yan, ma'am, sabi niya. Ang boses ay basag. Itinulak niya palayo ang checkbook. Para sa kanya, iyon ay isang insulto. Isang patunay na kahit si Liwanag, sa isang sulok ng isip nito, ay iniisip na pera ang habol niya. Gabi na yon, isang sobre ang dumating para kay Dalisay, galing sa abogado ni Ramil. Isang formal na cease and desist letter. Banta ng isang kaso ng undue influence and fraudulent manipulation. Hawak ni Dalisay ang sulat. Ang mga salita ay lumalabo dahil sa kanyang mga luha. Ang buong mundo ay laban sa kanya. Ang pagmamahal na inakala niyang purong-puro ay ngayoy nababahiran ng dumi at kasinungalingan. Tumingin siya sa bintana.
sa madilim na gabi. Naisip niya kung ang pananatili niya sa tabi ni Liwanag ay magdudulot lang ng ganitong kaguluhan, kung ang pagmamahal niya ay nagiging dahilan ng kapahamakan nito. Marahil, mas mabuti na lang na umalis siya. Ang mansyon ay naging isang malamig na bilangguan para kay Liwanag. Ang bawat pahayag ng suporta niya kay Dalisay ay sinalubong ng mas matinding paninira. Ang kanyang pagbubuntis, na dating pinagmulan ng kagalakan, ay naging sentro ng mga tsismis at pag-aalinlangan. Isang hapon, habang nag-iisa si Liwanag sa kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto. Si Violita. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng lason. "Liwanag, kumusta ka na? Sobrang worried ako sa'yo," sabi ni Violita. Niyakap si Liwanag ng bahagya. "Napaka-stressful ng mga nangyayari, pero alam ko malakas ka." Pinaupo ni Liwanag si Violita. "Salamat, Violita. Kung hindi lang dahil kay Dalisay." Dalisay," sambit ni Violita. Tila nag-iisip. "Alam mo ba, Liwanag, naalala ko tuloy ang nanay niyan." Nagtaka si Liwanag. "Ang nanay niya?" "Oo, si Aling Nena. Dito din nagtrabaho yan dati, matagal na. Noong kabataan mo pa." Bilang katulong. Napakunot ang noo ni Liwanag. May naalala siya, malabo. Ang kanyang yumaong asawa na si Don Ricardo ay palaging nagpapalit ng mga katulong. Mahigpit ito at madaling magalit. "Naalala ko, pinalayas siya ni Ricardo." Patuloy ni Violita, dahan-dahan. "Kahit anong pakiusap ko, may nawawala daw kasi sa pera niya. Siyempre, ang sabi ni Ricardo, maliban sa mga katulong, sino pa ba ang kukuha noon? Kaya ayun, pinalayas sila agad. Kawawa nga umiiyak pa noon si Aling Nena. Para itong isang kidlat na tumama kay Liwanag, nawawala daw na pera. Pinagsuspetsahan, pinalayas. Ngunit si Dalisay, ang kanyang Dalisay ay anak ng babaeng yon. Pero huwag kang mag-alala, Liwanag." Mabilis na dugtong ni Violita, na tila napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Liwanag. "Past is past na yan. Siguro, hindi naman alam ni Dalisay ang nangyari. Pero, minsan kasi, mahirap mawala ang galit sa puso ng tao, lalo na kung ang pamilya ang nasaktan." Hindi na nagtagal si Violita. Ngunit ang mga binulong nitong salita ay naiwan, nagtanim ng isang nakakakilabot na buto ng pagdududa sa puso ni Liwanag. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, hindi mapakali si Liwanag. Ang mga salita ni Violita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tinitigan niya si Dalisay na inosenteng nagkukwento tungkol sa isang pelikulang napanood nito. Ang lahat ng kabaitan at pag-aalaga ni Dalisay, posible kayang ang lahat ng iyon ay isang bahagi lamang ng isang mas malaking plano? Isang paghihiganti? Hindi niya matiis. "Dalisay," tawag niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "May gusto akong itanong sa'yo." "Ano po yun, ma'am?" Nakangiting tanong ni Dalisay. "Ang nanay mo? Si Aling Nena. Nagtrabaho ba siya dito dati?" Nagulat si Dalisay. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. "Oo po, ma'am," sagot nito. Ang boses ay mahina. "Bata pa po ako noon. At alam mo ba kung bakit siya umalis?" Seryosong tanong ni Liwanag. Napayuko si Dalisay. Hindi siya sumagot agad. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Mas mabigat kaysa sa mga nakaraang buwan. "Alam ko na may nangyari noon, ma'am." Sa wakas ay sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay tila may kirot. "Pinalayas po siya ng asawa niyo dahil daw po may nawawala. Pero hindi po totoo yun. Alam ko po na wala siyang ginawang masama." Tinitigan ni Liwanag si Dalisay. Ngayon, lumalabas ang katotohanan. Alam nito ang lahat. Ngunit bakit niya inilihim? Bakit ngayon lang niya sinasabi? "Alam mo ang lahat at hindi mo sinabi sa akin?" Tanong ni Liwanag. Ang boses ay puno ng sakit. "Ma'am, natatakot po ako na baka
Baka magalit kayo. Nagmamadaling paliwanag ni Dalisay. Ang mga mata ay puno ng luha. Pero hindi ko po kayo nilapitan para maghiganti. Pinuntahan ko po kayo dahil may sinabi ang nanay ko na mabait daw po kayo. Na kayo raw po ang biktima ng asawa nyo. Ngunit ang mga salita ni Dalisay ay tila hindi na nakakarating sa puso ni Liwanag. Ang pagdududa na itinanim ni Violeta ay lumaki na at sa oras na ito, mas malakas pa kaysa sa kanyang pagmamahal. Ang kanyang isip ay napuno ng mga tanong. Kung totoo ang lahat ng ito, gaano pa karaming bagay ang inilihim ni Dalisay? Gaano kalalim ang lahat ng ito? Kung sa tingin niyo po ay manloloko ako, siguro nga po ay mas mabuting umalis na lang ako, sabi ni Dalisay. Ang boses ay basag, halos hindi na marinig. Tumayo siya. Ang kanyang muka ay puno ng sakit. Nanatiling nakaupo si Liwanag, nakatitig sa walang buhay na pinggan sa harapan niya. Ang kanyang puso ay nabibiyak. Ang pagdududa ay pumalit sa dati matibay na tiwala. At sa unang pagkakataon, may isang malamig na pader na itinayo sa pagitan nila. Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Liwanag. Nakahiga siya sa kanyang malawak na kama, ngunit hindi siya mahanap-hanap ng antok. Ang bawat sulok ng silid ay tila bumubulong sa kanya, pinapaalala ang katahimikan at kalungkutang dati niyang kasama. Ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ni Dalisay ay tila itinayo niya rin sa paligid ng sarili niyang puso. Umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salita ni Dalisay, puno ng sakit at pagtatampo. At sa ilalim ng sakit na yon, nakita ni Liwanag ang katotohanan, ang Dalisay na pagmamahal at takot na baka hindi siya paniwalaan. Napabangon siya, tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang makapangyarihang negosyante, kundi isang babaeng duwag. Isang babaeng hinayaan ng sarili na makulong sa anino ng kanyang nakaraan, sa takot na dulot ng kanyang yumaong asawa, at ngayon, sa lason na ikinalat ng sarili niyang pamilya. Ang pagdududa niya kay Dalisay, hindi iyon tunay na pagdududa. Iyon ay takot. Takot na baka totoo ang sinasabi ng lahat. Takot na baka muli siyang masaktan at maiwang mag-isa. At dahil sa takot na yon, muntik na niyang itaboy ang nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal. Hindi na siya papayag. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Mabilis siyang bumaba. Naabutan niya si Dalisay sa may pintuan, bit-bit ang isang maliit na bag. Nag-aayos na ito ng gamit para umalis. Dalisay, tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Lumingon si Dalisay. Ang mga mata nito ay namumugto. Bakas ang magdamag na pag-iyak. Nilapitan siya ni Liwanag. Walang salitang namutawi. Sa halip, niyakap niya si Dalisay ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, paghingi ng tawad, at pangako. Patawarin mo ako, bulong ni Liwanag, habang tumutulo na rin ang sarili niyang mga luha. Patawarin mo ako sa pagiging duwag ko. Nakinig ako sa takot ko imbis na sa puso ko. Patawarin mo ako, Dalisay. Please. Naramdaman niya ang pag-iling ni Dalisay sa kanyang balikat. Wala po kayong kasalanan, ma'am. Meron. Giit ni Liwanag. Humiwalay sa yakap at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Dalisay. At hindi na mauulit pa. Mula ngayon, hindi na ako magtatago. Hindi na kita itatago. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko tayo. Naramdaman ni Dalisay ang katapatan sa bawat salita ni Liwanag. Ang pader sa pagitan nila ay gumuho at ang natira ay ang pag-unawa at pagpapatawad. Niyakap niya si Liwanag pabalik. Mas mahigpit kaysa dati. Kinabukasan, may bagong apoy sa mga mata ni Liwanag. Isang determinasyon na hindi pa nakikita sa kanya ng kahit sino. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. George, I need you to arrange an exclusive interview for me sa isang respetadong journalist. It's time to set the record straight. Makalipas ang 2 araw sa loob mismo ng kanyang mansyon, humarap si Liwanag sa isang kamera. Kalmado, puno ng dignidad. Si Dalisay ay nasa tabi niya
hawak ang kanyang kamay. Maraming kasinungalingan ang ikinalat tungkol sa akin at tungkol kay Dalisay. Panimula ni Liwanag, ang boses ay matatag. Sinasabi nilang biktima ako, na ako ay niloloko. Ngayon, hayaan niyong sabihin ko ang katotohanan. Tumingin siya sa kamera. Ang mga mata ay nangungusap sa bawat manunod. Hindi ako biktima. Sa katunayan, ngayon lang ako naging malaya. Malaya mula sa kalungkutan, malaya mula sa takot. At ang kalayaang yon ay ibinigay sa akin ni Dalisay Ramos. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Dalisay. Hindi siya ang aking driver. She is my partner in life. Ang kasama ko sa bawat araw. At ang batang dinadala ko, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ay hindi isang aksidente o isang kasinungalingan. Ito ay isang himala. Isang simbolo ng pagmamahal at bagong pag-asa na ibinigay niya sa akin. Kaya sa lahat ng nanghuhusga, ito lang ang masasabi ko. Tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Susubukan man ninyong sirain kami, hindi kayo magtatagumpay dahil ang pag-ibig na totoo ay hindi matitinag ng kahit anong kasinungalingan. Ang panayam ay isinara. Sa isang malayong lugar, sa isang mamahaling kondo, pinapanood ni Ramil at Violeta ang lahat sa isang malaking TV screen. Ang mukha ni Ramil ay namumutla sa galit. Si Violeta naman, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Parang isang ahas na handa ng manuklaw. Matapang siya ngayon, sabi ni Violeta, ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Kung ayaw niya sa mapayapang paraan, bulong niya habang nakatingin sa nagyayelong imahe ni Liwanag sa screen. Idaan natin sa gulo. Ang tapang na ipinakita ni Liwanag sa panayam ay nagbigay ng panandaliang pag-asa kay Dalisay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na sila nag-iisa sa laban na ito. Akala niya, iyon na, ang simula ng kanilang panalo. Pero ang akala niya ay isa lang palang malaking pagkakamali. Dahil ang kalaban nila ay hindi marunong lumaban ng patas. Isang umaga, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na kahon. Nakapangalan sa kanya. Walang nakasulat kung kanino galing. Sa pag-aakalang regalo ito mula sa isang taga-suporta, binuksan niya ito ng may ngiti. Ngunit ang nangiti ay napalitan ng isang pigil na sigaw. Sa loob ng kahon ay isang manikang basahan, kamukha niya. At nakatusok sa puso nito ang isang malaking karayom. May kasama itong sulat. Iisang salita lang ang nakasulat sa dugo pulang tinta. Umalis ka. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang pagbabanta ay malinaw. Hindi na ito basta chismis lang. Personal na ito. Ikinubli niya ang pangyayari kay Liwanag. Ayaw na niyang dagdagan pa ang stress nito. Ngunit ang mga atake ay hindi tumigil doon. Makalipas ang ilang araw, isang bagong paninira ang kumalat sa social media. Mas masahol kaysa sa nauna, isang litratong halatang-halatang inedit. Ang mukha niya ay idinikit sa katawan ng isang babaeng halos walang saplot, nakatayo sa isang madilim na eskinita. Ang caption, ang bait-baitang driver, may tinatago palang sideline. Gumuho ang mundo ni Dalisay. Ang kanyang dignidad, ang kanyang puri, ay winasak at ginawang katatawanan sa harap ng libo-libong tao. Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingang ganito kalaki? Kahit anong sabihin niya, mananatili na ang mantsa. Ngunit ang giit na umalis ay hindi pa rin sapat. Ang tunay na nagpabagsak sa kanya ay hindi ang sakit na idinulot sa kanya, kundi ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Liwanag. Isang gabi, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Liwanag para magdala ng isang basong gatas. Naabutan niya itong nakaupo sa dilim, hawak ang tablet nito. Nakita niya sa refleksyon ang mga masasamang komento na binabasa nito. At nakita niya kung paano napahawak si Liwanag sa tiyan nito. Ang mukha ay napangiwi sa sakit. Ma'am, okay lang po kayo?
Nag-aalalang tanong niya. Nagulat si Liwanag at mabilis na pinatay ang tablet. Oo, Dalisay. Okay lang ako. Medyo sumakit lang ang tiyan ko. Stress lang siguro. Stress. Isang salita na tumatak sa isip ni Dalisay. Stress na siya ang dahilan. Ang bawat paninira sa kanya ay isang punyal na tumatama rin sa kalusugan ni Liwanag at nang dinadala nitong sanggol. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Habang nananatili siya sa tabi ni Liwanag, hindi sila titigilan. Patuloy siyang gagamitin para saktan ang babaeng pinakamamahal niya. Ang pag-ibig niya, na dapat ay nagbibigay buhay, ay nagiging leson. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagiging makasarili. Kung minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurado na mahimbing na ang tulog ni Liwanag, kumuha siya ng papel at panulat. Umupo siya sa maliit na mesa sa kanyang silid. Ang bawat letra na kanyang isinulat ay binasa ng kanyang mga luha. Ang tinta ng panulat ay kumakalat, nagiging isang permanenteng mantsa tulad ng sakit sa kanyang puso. Mahal kong Liwanag, panimula niya. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung sa huli ay pinili kong sumuko. Hindi dahil sa hindi na kita mahal, kundi dahil sa mahal na mahal kita. Mahal ko kayo ng magiging anak mo. At hindi ko kayang makita na nasasaktan kayo ng dahil sa akin. Ang pag-alis ko, ang tanging paraan para bigyan kayo ng kapayapaan. Huwag mo akong alalahanin. Magpapakalayo ako. Ang mahalaga, maging ligtas kayo. Mahal na mahal kita, palagi. Dahan-dahan niyang tiniklop ang sulat. Pumasok siya sa silid ni Liwanag. Ang mukha nito ay payapa sa pagkakatulog. Hinaplos niya ito sa isip. Kinikimkim ang bawat detalye nang mukhang hindi na niya marahil makikita muli. Inilagay niya ang sulat sa unan sa tabi nito. Isang huling halik sa hangin. Pagkatapos, bitbit ang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng mayroon siya sa mundo. Tahimik siyang lumabas sa mansyon. Ang malaking gate na dati sumisimbolo sa isang bagong simula ay ngayon ang nagsasara sa pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Huminto siya sa labas ng kalsada at sa huling pagkakataon, nilingon niya ang mansyon na naging tahanan niya. Isang tahanang kailangan niyang iwan para iligtas ang mga taong nakatira dito. May kakaibang bigat sa hangin ng umagang iyon. Ito ang unang napansin ni Aling Martha habang inihahanda niya ang paboritong almusal ni Ma'am Liwanag. Ang mansyon na sa mga nakaraang buwan ay nagkaroon ng buhay ay muling binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikang pamilyar at nakakatakot. 7:00 na ng umaga. Karaniwan, gising na si Ma'am Liwanag sa mga oras na ito. Ngunit wala siyang narinig na anumang ingay mula sa itaas. Dalisay? Ma'am Liwanag? Tawag niya, pero tanging ang eko ng sarili niyang boses ang sumagot. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang umakyat sa engrandeng hagdanan. Kumatok siya sa pinto ng silid ni Liwanag. Ma'am, walang sagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas na ngayon. Ma'am Liwanag, papasok po ako. Pinihit niya ang seradura. Ang kanyang nakita ay isang imahe na habang buhay niyang hindi malilimutan. Nakahandusay sa sahig si Liwanag sa tabi ng kanyang kama. Walang malay. Ang mukha nito ay maputla. At sa kanyang kamay, mahigpit na hawak ang isang lukot na papel. Isang sulat. Diyos ko! Sigaw ni Aling Martha. Ang takot ay pumuno sa kanyang buong katawan. Mabilis niyang tinawagan ang ambulansya. Ang mga sumunod na sandali ay malabo at puno ng pagmamadali. Ang tunog ng sirena. Ang mga paramedics na buhat-buhat si Liwanag. Ang malamig at nakakakilabot na pasilyo ng ospital. Matapos ang tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang doktor mula sa emergency room. Ang mukha nito ay seryoso.
family of Mrs. Soriano? Ako po, mabilis na sagot ni Aling Martha. Her condition is critical, diretsong sabi ng doktor. She suffered from severe emotional distress which caused a sudden spike in her blood pressure. Masyadong delikado ang lagay niya. At ng bata, parang isang malakas na suntok ang mga salitang yon para kay Aling Martha. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang lahat ng ito dahil sa pag-alis ni Dalisay, dahil sa mga demonyong sumira sa kanila. At sa pag-iisip pa lang niya noon, dumating ang mga demonyo. Pumasok si Ramil at si Violita, ang mga muka ay puno ng huwad na pag-aalala. How's my mom, Doc? Tanong ni Ramil. May mga peking luha pa sa kanyang mga mata. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanila ni Aling Martha. Isang tinging puno ng galit at pagkasuklam. Alam niya na sila ang may kagagawan ng lahat ng ito. Nang makaalis ang doktor, hinarap ni Ramil ang ilang reporter na nag-aabang na sa labas. My mother, she collapsed. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pagkukunwari. Her heart was broken by someone she trusted. Please pray for her. Samantala, narinig ni Aling Martha ang bulong ni Violita kay Ramil. This is good. Kung may mangyari sa kanya, o kung mapatunayan nating hindi na siya capable mag-isip, ikaw ang makakakuha ng guardianship. Ikaw ang kokontrol sa lahat. Napakuyom ang mga palad ni Aling Martha. Mga hayop. Sila ang tunay na mga hayop. Sa kabilang dako ng Baguio, sa isang maingay na bus terminal, nakaupo si Dalisay. Yakap ang kanyang bag, nakatingin sa kawalan. Handa ng lisanin ng lungsod na nagbigay sa kanya ng pinakamatamis at pinakamapait na karanasan. Biglang, isang news flash sa maliit na TV sa itaas ng waiting area ang kumuha ng kanyang atensyon. Breaking news. Ang kilalang negosyante na si Liwanag Soriano isinugod sa ospital. Ayon sa kanyang anak na si Ramil Soriano, ang ginang ay bumagsak dahil sa matinding emotional distress na idinulot di umano ng panloloko ng kanyang personal driver. Binitiwan ni Dalisay ang kanyang bag. Ang ingay ng terminal ay biglang nawala. Ang mundo ay bumagal. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang boses ng reporter na paulit-ulit na umuulit sa kanyang isip. Bumagsak dahil sa matinding emotional distress. Isinugod sa ospital, delikado ang lagay. Ang pag-alis niya, ang sakripisyo niya, hindi ito nakatulong. Ito ang pumatay sa kanila. Ang hangin, parang hindi na niya mahinga. Ang pag-alis niya, ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Tumayo siya. Sa gitna ng agos ng mga taong paalis, siya ay lumingon at nagsimulang tumakbo. Hindi palayo, kundi pabalik. Tumatakbo pabalik sa gulo. Tumatakbo pabalik sa impyerno. Tumatakbo pabalik kay liwanag. Ang pasilyo ng ospital ay parang isang mahabang maze ng desperasyon para kay Dalisay. Bawat hakbang niya palapit sa intensive care unit ay sinasalubong ng mga mapanghusgang tingin at bulungan mula sa mga taong nakakakilala sa kanya mula sa balita. Nang sa wakas, ay narating niya ang pintuan ng silid ni Liwanag. Hinarang siya ng isang malaking security guard. At sa likod nito, si Ramil. Ang mukha ni Ramil ay may ngisi ng isang nagwagi. At anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ramil. Ang boses ay puno ng pangiinsulto. Tapos mo nang sirain ang buhay ng nanay ko. Babalik ka pa? Para ano? Para siguraduhing tapos na talaga ang trabaho mo. Gusto ko lang siyang makita. Nagmamakaawang sabi ni Dalisay. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. Parang awa mo na, Ramil. Kahit isang minuto lang. Wala kang karapatan, sigaw ni Ramil. Guard, paalisin niyo ang babaeng yan. Harassment to. Tinulak siya ng guard palayo. Napaupo si Dalisay sa sahig ng pasilyo. Ang lakas ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat segundong lumilipas
Napakalapit niya kay liwanag, ngunit parang may 1,000 pader na nakaharang sa kanila. Doon, sa gitna ng kanyang pag-iyak at kawalan ng pag-asa, isang kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin. Si Aling Martha. Ang mga mata ng matanda ay puno ng awa, ngunit mayroon ding determinasyon. Tumayo ka dyan, Hija, mahinang sabi ni Aling Martha. Inalalayan niya itong tumayo at iginiya sa isang tahimik na sulok, malayo sa mga mata ng mga tsismoso. Wala na po akong magawa, Aling Martha. Humihikbing sabi ni Dalisay. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Hindi mo kasalanan, mariing sabi ni Aling Martha. Alam ko ang lahat. Narinig ko sila, ang mga demonyong yon. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Aling Martha. Isang maliit na bagay, isang USB flash drive. Inilagay niya ito sa nanginginig na palad ni Dalisay. Ano po ito? Nagtatakang tanong ni Dalisay. Matagal na akong nagdududa sa kanila, lalo na kay Ma'am Violita. Paliwanag ni Aling Martha. Isang araw, pagkatapos nilang mag-usap sa library, pakiramdam ko ay may mali. Kaya kinabukasan, bago ako maglinis, naglagay ako ng isang maliit na voice recorder sa ilalim ng mesa ni Ma'am Liwanag. Akala ko, baka sakaling may marinig akong makakatulong sa atin. Tumingin si Aling Martha sa mga mata ni Dalisay, ang sarili niyang mga mata ay nangingilid sa luha. Hindi ko akalain na ang maririnig ko ay ang mismong plano nila kung paano ka sisirain, kung paano nila sasaktan si Ma'am. Ito ang kailangan mo para ipaglaban si Ma'am, sabi ni Aling Martha. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kamay ni Dalisay na may hawak sa USB. Ito ang sandata mo, ang katotohanan. Hindi makapaniwala si Dalisay. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isinaksak ang USB gamit ang isang adapter at pinakinggan ang recording. Ang boses ni Violita, malinaw at malamig. We need to destroy her credibility completely. Gawaan natin ang kwento. Sabihin nating may sideline siya. Mag-edit tayo ng litrato. Kahit ano, basta paniwalaan ng mga tao na isa siyang maruming babae. Sinundan iyon ng boses ni Ramil. At pagkatapos, tita, kapag umalis na siya, masisira ang puso ng nanay mo. Sagot ni Violita. She will be vulnerable. At doon, tayo na ang papasok. Tayo na ang kokontrol sa lahat. Bawat salita ay isang patunay. Isang ebidensya ng kanilang kasamaan. Ang galit ay unti-unting pumalit sa desperasyon sa puso ni Dalisay. Ang mga luha niya ay natuyo, napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Bigla, isang reporter ang lumapit kay Ramil sa dulo ng pasilyo. Narinig ni Dalisay ang sinabi nito. Sir Ramil, I'm from Channel 7. Magpapa-press con daw po kayo bukas para linawin ang lahat? Yes, sagot ni Ramil. Ang boses ay puno ng peking kabanalan. Bukas, sa harap ng lahat, ilalabas ko ang buong katotohanan. Ibubunyag ko ang tunay na pagkatao ng babaeng nanloko sa aking ina. Narinig iyon ni Dalisay. Tumingin siya kay Aling Martha. Pagkatapos, tumingin siya sa USB na mahigpit niyang hawak. Isang press con, isang entablado. Ang perpektong lugar para ipakita sa buong mundo ang tunay na katotohanan. Hindi na siya ang tatakbo. Hindi na siya ang magtatago. Bukas, haharapin niya sila. At sa laban na ito, hawak na niya ang sandata ng katotohanan. Ang press conference ay inihanda na parang isang sirko. Ang mga kamera ay nakahanay na parang mga sundalo. Ang mga reporter ay nagkakagulo, nag-uunahan para sa pinakamagandang pwesto. Sa gitna ng lahat, sa isang mahabang mesa, nakaupo si Ramil Soriano. Sa tabi niya, si Tita Violita, nakasuot ng itim. Ang mukha ay nagpapahayag ng isang malungkot, ngunit matatag na imahe. Nagsimulang magsalita si Ramil. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Bawat salita ay maingat na pinili para makuha ang simpatya ng publiko.
Nandito po ako ngayon, hindi bilang isang mayaman na tagapagmana, kundi bilang isang anak na nagmamahal sa kanyang ina. Panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang aking ina, si Liwanag Soriano, ay isang mabuting tao, ngunit ang kanyang kabutihan ay inabuso. Ang kanyang kalungkutan ay ginamit laban sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagkukwento ng isang kasinungalingan. Pininta niya si Dalisay bilang isang demonyo, isang oportunista na may maitim na balak. Naglabas pa siya ng mga pekeng dokumento, isang pekeng bank statement na nagpapakitang binayaran daw ni Dalisay ang isang blogger, isang pekeng medical record na nagsasabing hindi stable ang pag-iisip ni Liwanag. Si Violeta, sa kabilang banda, ay paminsan-minsang pupunasan ang kanyang mga mata na tila labis na naapektuhan sa trahedya ng kanilang pamilya. Ang mga reporter ay kumakain sa bawat salita. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang kwento ni Ramil ay perpekto, kapani-paniwala. Habang nasa kasagsagan siya ng kanyang madamdaming pagsasalita, biglang bumukas ang pinto sa likod ng hall. Lahat ay napalingon. Doon, nakatayo si Dalisay. Simple lang ang kanyang suot, walang make-up. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot. Ang kanyang tindig ay matatag. Naglakad siya papasok, ang tunog lang ng kanyang mga yapak, ang maririnig sa biglang tumahimik na silid. Nagulat si Ramil. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya pinansin ni Dalisay. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa harap, malapit sa entablado. Tumingin siya sa mga reporter, pagkatapos ay kay Ramil. Tapos ka na ba sa mga kasinungalingan mo, Ramil? Kalmadong tanong ni Dalisay. Wala kang karapatan na magsalita dito. Ito ay press con ng pamilya namin. Sigaw ni Ramil, nagsisimula na ng mataranta. Talaga? Ngumiti si Dalisay ng bahagya. Kung ganoon, bakit hindi natin pakinggan ang isang usapan ng pamilya ninyo? Tumingin siya sa sound technician ng event. Itinaas niya ang USB na hawak niya. Pakiplay nito, kuya, para marinig ng lahat ang katotohanan. Nangaatubili ang technician, ngunit sa pag-uudyok ng ilang reporter na nakakita ng pagkakataon para sa isang mas malaking balita, isinaksak niya ang USB. Sa una, katahimikan lang. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ang boses ni Violeta, malinaw at malamig. Gawaan natin ng kwento. Sabihin nating may sideline siya. Mag-edit tayo ng litrato. Nanlaki ang mga mata ni Violeta. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Sumunod ang boses ni Ramil. At pagkatapos, tita, kapag umalis na siya, ang buong silid ay nakikinig ngayon. Ang bawat hininga ay pigil. At ang huling linyang binitiwan ni Violeta, ang linyang naglantad sa lahat ng kanilang kasamaan. Kapag umalis na siya, masisira ang puso ng nanay mo. She will be vulnerable at doon, tayo na ang papasok. Tayo na ang kokontrol sa lahat. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. Ang recording ay tapos na, ngunit ang mga salita ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang permanenteng hatol. Lahat ng kamera ay bumaling mula kay Dalisay, patungo kina Ramil at Violeta. Ang mga mukha nila ay hindi maipinta. Isang halo ng gulat, takot at pagkatalo. Hindi totoo yan. Edited yan. Desperadong sigaw ni Ramil, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Biglang, bumukas muli ang pinto sa likuran. Pumasok ang 2 pulis, kasama ang abogado ni Liwanag. Ramil Soriano, Violeta de los Reyes, sabi ng isang pulis. Ang boses ay may awtoridad. You are invited to the precinct for questioning regarding the possible charges of libel, conspiracy, and perjury. Bumagsak si Ramil sa kanyang upuan. Ang lahat ng yabang ay nawala. Si Violeta ay napatayo. Sinusubukang manlaban. Wala kayong ebidensya. Itinuro ni Dalisay ang USB. Nandyan ang lahat ng ebidensya na kailangan nyo. Habang isinasama ng mga pulis ang 2,
At habang ang mga reporter ay nagkakagulo, isang nurse ang tumatakbong lumapit kay Dalisay. Humihingal. Miss Dalisay! Miss Dalisay! Napalingon si Dalisay. Ang puso niya ay biglang kumabog sa kaba. Gumising na si Ma'am Liwanag, sabi ng nurse na kangiti. Hinahanap ka niya. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kanyang tagumpay, iyon lang ang mga salitang gusto niyang marinig. Tumakbo siya palabas ng hall, palayo sa mga kamera, patungo sa nag-iisang taong mahalaga sa kanya. Ang laban ay tapos na. Panahon na para umuwi. Ang amoy ng ospital ay napalitan ng amoy ng bagong buhay. Pagpasok ni Dalisay sa silid, nakita niya si Liwanag. Nakaupo ito sa kama, medyo maputla pa, ngunit ang mga mata nito ay buhay na buhay. At sa mga matang iyon, nakita ni Dalisay ang lahat, pagmamahal, pasasalamat, at isang malalim na pangungulila. Walang salitang namutawis sa pagitan nila. Tumakbo si Dalisay papalapit at niyakap niya si Liwanag na parang wala nang bukas. Umiyak sila. Hindi luha ng sakit o kalungkutan, kundi luha ng ginhawa, ng muling pagkikita at ng isang panalong pinaghirapan. Akala ko, mawawala ka na sa akin. Humihikbing sabi ni Liwanag. Hindi po ako aalis. Hindi na po ako aalis kahit kailan. Sagot ni Dalisay. Habang hinahaplos ang buhok ni Liwanag, lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng isang kwento ng katatagan at pag-ibig. Si Violeta ay nahatulan sa kasong libel at conspiracy, isang anino na lang sa kanilang buhay. Si Ramil naman, sa halip na ikulong, ay ipinasok sa isang mandatory rehabilitation facility para sa kanyang gambling addiction. Sa kahilingan na rin ni Liwanag. Isang desisyon na hindi madali. Ngunit pinili ni Liwanag ang landas ng pagpapagaling kaysa paghihiganti. Isang maaraw na umaga sa Baguio, ang mansyon na dating malamig at malungkot ay napuno ng isang bagong tunog, ang yak ng isang sanggol. Hawak ni Liwanag sa kanyang mga bisig ang isang maliit na anghel, ang kanilang anak. Si Dalisay ay nakatayo sa tabi niya. Ang isang braso ay nakaakbay kay Liwanag, habang ang isang kamay ay marahang humahaplos sa pisngi ng sanggol. Ano kayang magandang ipangalan sa kanya? Tanong ni Dalisay. Ang mga mata ay nagniningning. Tumingin si Liwanag kay Dalisay, pagkatapos ay sa kanilang anak. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng kapayapaan at kagalakan. Pag-asa, sagot niya. Ang pangalan niya ay Pag-asa. Dahil iyon ang dinala ninyo sa buhay ko. Isang araw, habang pinapatulog nila si Pag-asa, isang sulat ang dumating. Galing ito sa rehabilitation center. Galing kay Ramil. Binuksan ito ni Liwanag. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binasa niya ito ng malakas para marinig ni Dalisay. Ma, panimula ng sulat. Walang araw dito na hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng ginawa ko sa inyo. Nabulag ako sa pera, sa galit, sa inggit na itinanim ni tita sa akin. Pero dito, natututo akong harapin ang sarili ko. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran nyo ngayon dahil alam kong hindi ko pa yon deserve. Ang gusto ko lang sabihin ay patawad. At sana, balang araw, mapatawad ko rin ang sarili ko. Mahal kita, Ma. Tiniklop ni Liwanag ang sulat. Isang butil ng luha ang pumatak dito. Tumingin siya kay Dalisay, na tahimik na nakikinig. Pinapatawad ko na siya, sabi ni Liwanag. Hindi ibig sabihin ay kinalimutan ko na ang sakit. Pero para makapagsimula tayo ng tunay, kailangan nating bitawan ang bigat ng nakaraan. Tumango si Dalisay at hinawakan ang kamay ni Liwanag. Iyon ang kanilang pinili, ang magpatawad, ngunit hindi kalimutan ang mga aral na natutunan. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ito ay binuo mula sa mga basag na piraso ng nakaraan. Ito ay sinubok ng mga kasinungalingan at hinusgahan ng mundo. Ngunit sa huli,
Ito ay pinagtibay ng pagmamahal na walang kinikilalang edad, kasarian, o estado sa buhay. Kinagabihan, nakaupo sila sa balkonahe, tanaw ang libu-libong ilaw ng Baguio. Si Pag-asa ay mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Dalisay. Isinandal ni Liwanag ang kanyang ulo sa balikat ni Dalisay. Naramdaman ang init at kapayapaan na matagal niyang hinanap. Hindi na siya ang malungkot na reyna sa isang ginintuang hawla. At si Dalisay ay hindi na ang nag-iisang dalagang naglalako sa gitna ng unos. Sila na ngayon ay isang tahanan. At sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mga bituin, alam nilang ito pa lang ang simula. Isang bagong simula na binuo sa pundasyon ng katotohanan, katapangan, at isang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na himala ay hindi ang pag-iwas sa mga bagyo ng buhay, kundi ang paghahanap ng isang taong sasamahan kang sumayaw sa gitna ng ulan. At dito nagtatapos ang kwento nina Liwanag at Dalisay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat sandali ng pag-asa. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng emosyon. Sa bawat salitang aking tinipa, naramdaman ko ang lamig ng kalungkutan ni Liwanag, ang bigat ng pagsubok ni Dalisay, at ang init ng isang pag-ibig na pinatibay ng panahon at pagsubok. Sila ay naging higit pa sa mga karakter lamang. Sila ay naging tinig ng katatagan at pag-asa. Naway ang kwento ni Liwanag at Dalisay ay mag-iwan sa ating mga puso ng isang mahalagang aral na ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang edad, kasarian, o estado sa buhay. Ito ay isang lakas na nagbibigay sa atin ng tapang na ipaglaban ang katotohanan. Isang liwanag na gumagabay sa atin sa gitna ng kadiliman. At isang biyaya na nagtuturo sa atin kung paano magpatawad at muling magsimula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso at isipan? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon sa amin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong aantig at magbibigay ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong kabanata ng buhay at pag-ibig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.